Magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, gising. Mas maaga po tayong nag-upisa ngayon dahil sinasaalang-alang natin ang panahon. Pero biyahe ng Panginoon na tinatakpan ng init ng araw. So, salamat sa Panginoon. Pakibuksan po ang inyong mga Biblia sa Juan chapter 15. Verse 1 to 16, babasahin natin. Juan chapter 15. Verse 1 hanggang 16. Kung sa mga wala pong Bible, may ilang available na Bible po doon. Naroon na po kayo. Kung kayo po'y naroon, sabayin nyo lang ako sa pagbasa. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatili nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo, na pararangalan ng Ama kung kayo namumunga ng sagana, at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko, at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga at sa gayon, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakalob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Saglit po tayong manalangin. Paano hinihingi namin ang iyong Espiritu sa pagpapatuloy namin ng pag-aaral ng iyong salita ngayong umaga? Na tunay na mangusap sa aming mga puso, Panginoon. Hindi lamang namin marinig at tanggapin ang iyong salita sa aming pandinig, ngunit ito'y tunay na tumimo sa aming mga puso, manahan at magkaroon ng pakinabang, Panginoon. Makita sa aming mga buhay habang ito'y aming inia-apply, Panginoon. Dalangin po namin sa tulong din ng inyong Banal na Espiritu ngayong umaga na tulungan niyo po kaming maunawaan ng malinaw ang iyong salita at matanggap ito ng buong buo sa aming mga puso. At lilikaan mo naman kami ng isang pusong handang sumunod, anuman ang iyong sasabihin, ituturo ngayong umaga sa bawat isa sa amin. At ikaw ang maparangalan, ikaw ang maluwalhati sa lahat ng ito. Panalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, tayo po ay magpapatuloy pa rin sa ating pagtalakay hinggil sa mga inaasahan sa pagiging isang alagad at
mga katangiang dapat tinataglay ng isang alagad. Sa nakaraang linggo na narinig natin ang isa sa mahalagang katangian na dapat taglay ng isang alagad ay yung kakayanang magtiis. Ang magtiis ay hindi option, siya ay talagang inaasahan, hinihingi sa pagiging alagad. Ngayon naman, sa ating binasang talata, marahil ay meron kayong mapapansin na mga paulit-ulit na mga salita. Isa na dito yung salitang mananatili at yung salitang mamumunga. Alam natin, kung kayo pamilyar sa takbo ng kwentong ito, ang eksenang ito'y bahagi pa rin ng oras na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naghahapunan. Yung tinatawag nating banal na hapunan. Ito'y bahagi pa rin ng conversation ni Jesus sa kanila. Nag-iiwan siya ng kanyang mga huling tagubilin at mahalagang tagubilin bago dumating yung oras na nalalapit na siya ay huhulihin ng mga sundalong Romano. At dito sa bahagi naman ito ng ating binasa, na dumako si Jesus sa pagtalakay tungkol sa ano ang dapat na marating ng isang alagad. Tinukoy niya yung tungkol sa pamumunga ng isang alagad. Inaasahan ng isang alagad ay mamumunga rin. Mamumunga. Kaya si Jesus ay nagbigay ng paghahambing sa puno ng ubas kung paanong mamumunga ito at higit na mamumunga, gayon din dapat ang mga alagad ni Jesus. Inaasahan na sila ay mamumunga at patuloy na mamumunga. Sa huli sinabi pa, saganang mamumunga. May tatlong mahalagang bagay na dapat tayong mapansin pagdating sa pamumunga ng isang alagad. Una, sinabi dito na ang Diyos ang tumatayong tagapag-alaga. Tagapag-alaga. Pangalawa, tinukoy dito na si Jesus ang tumatayong tunay na puno ng ugat ng ubas. Kaya ang Diyos Ama ang tagapag-alaga, ang puno ay si Jesus. At ang pangatlo, yung mga sanga, tinutukoy naman daw ay ang mga alagad. Ang mga tagusunod ni Jesus, ang mga sumampalataya sa Kanya, mga nagtalaga ng buhay kay Jesus, sila yung mga sanga. Yung tatlong yan ay mahalagang magkakasama para magkaroon ng in-expect na bunga. Ngayon, ano ang tinutukoy ditong bunga, mga kapatid? Meron dalawa na maaari tayong makita sa tinutukoy na bunga ng talata. Una, ito'y maaaring tumutukoy sa ating personal na pamumunga bilang isang mananampalataya, bilang isang tagasunod ni Jesus. At ang isang talatang pwede nating tingnan ay yung sinasabi sa Galatia 5:22, yung bunga ng Espiritu Santo. Ano-ano yung mga bunga ng Espiritu Santo? Pag-ibig, kagalakan, Galatia 5:22, kung gusto nyo tingnan. Bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Lahat ng yan tumutukoy sa ating personal na paghuhubog ng ating pagkatao, ng ating character. Kaya yung unang pamumunga na maaaring tinutukoy ay tungkol sa paglago ng ating pagkatao, pag-i-improve ng ating pagkatao. Tayo ay lumalago at namumunga sa area ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, katapatan, pagpipigil sa sarili. Mahalagang tayo ay lumalago sa mga area niya. Mahalagang ang mga Kristiyano ay merong bunga na nakikita sa mga bagay na yan. Sa bagay, sinabi din ng Biblia na yan ay bunga ng Espiritu. Kaya kung ang Espiritu ay nananahan sa iyo, tiyak na mag-manifest ang mga bungang iyan. Nasusundan niyo po ba ako? Ano daw ang bunga ng Espiritu? Pag-ibig, katiyagaan, katapatan, pagpipigil sa sarili at iba pa. Ngayon, kung Espiritu Santo ay nananahan sa bawat isa sa atin, may katiyakan ba na yan ay lilitaw sa atin, magmamanifest sa ating mga buhay? Ayun yung umupo din sa mga bakanting ere. Upuan niya rin mga bakanting nasa unahan.
magmamanifest sa ating mga buhay. Kung tunay na ang Espiritu'y nananahana sa atin. Hindi lahat sabay-sabay. Hindi lahat sabay-sabay. Maaaring utay-utay. Ngunit tiyak na ang lahat ng ito ay magmamanifest, lilitaw. Makikita sa ating mga buhay. Yun ang una. Ang pangalawa, ito'y maaaring tumutukoy daw sa ating buhay, paglilingkod. Isang mabungang paglilingkod. A fruitful ministry. Especially sa area ng pangangalagad. Na tayo, ina-expect ng Diyos, specifically ni Jesus, na magpuproduce tayo ng katulad natin na isang alagad. At yung ipinroduce natin, magpuproduce din ng isang alagad na katulad niya. Nanganganak. Yun ang ibig sabihin. Yung pamumunga ay may kaugnayan sa tayo'y nanganganak ng mga alagad. Dumadami ang mga alagad. Ang sabi ng Juan 15:16 pa, sa English, go and bear fruit that will last. It will last. Mga bungang mananatili at magtatagal. Ang tinutukoy dyan, ayon kay John Piper, ay mga Kristiyano at yung mga aakayin nating mga alagad. Mga alagad. Natitiyakin natin na sila ay mananatili hanggang wakas. Kaya tayo sa ating sarili bilang alagad, magpuproduce tayo ng isang alagad. At yung ating pinroduce na alagad, ganoon din na magpuproduce. Kaya ang proseso ay tuloy-tuloy. Nagpapatuloy. Yun daw ang bungang nananatili at hanggang wakas. Hindi tumitigil sa panganganak. Yun ang pwede nating tawaging masipag sa panganganak. Sipagan sa panganganak, sa pagiging alagad. Sa pagpapatuloy natin, mas bibigyan ko ng diin sa bandang huli ng ating pagbubulay. Gusto ng Diyos na tayo ay mamunga. Sabihin mo nga sa iyong katabi, gusto ng Diyos na ikaw ay namumunga. Hindi, mga kapatid, hindi kalooban ng Diyos na wala tayong bunga. Hindi kalooban ng Diyos na tayo walang bunga. Ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin, meron tayong inabunga. Katulad ng puno. Meron tayong bunga. At dahil tayo ang mga sanga sa atin, intindihan nyo sa mga sanga na nalawit yung mga bunga. Ang puno, yun ang source, si Jesus. We are the branch. At sa branch naritaw yung mga bunga. At tayo yun. Kaya kung hindi pa tayo namumunga, mahalaga ang pag-aaral natin ngayong umaga. Kung sa tingin mo wala ka pang bunga, mahalagang makinig ka ngayong umaga. Sabihin mo sa katabi, makinig ka para ikaw ay mamunga. Okay. Nasagutin natin ang tanong na paano tayo nga higit na makakapamunga. O paano tayo higit na magiging mabunga? Meron 3 bagay na mapupuna tayo sa talatang ating mga binasa. Una, manatili sa kaugnayan sa Diyos. Verse 4 to 5 dyan sa ating teksto. Verse 4 to 5. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat walang kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ano ang sinasabi ng talata? Kung hindi daw tayo mananatili kay Jesus, ano daw ang mangyayari? Hindi tayo makakapamunga. Kaya ang unang mahalaga, ang katotohanan para tayo makapamunga ay yung pananatili sa ating kaugnayan sa Diyos.
Yung kanyang 12 disipulo ang kanyang kausap dito, mga kapatid. Mga alagad na ang kanyang kausap, hindi mga bagong mananampalataya lang. Ang sinasabihan ni Jesus nito ay yung kanyang 12 tinrain. Actually, 11 lang kasi yung isa ay magtataksil. Yung mga alagad na kanyang tinrain for 3 years, almost 3 years. Sinasabihan niya ng mga pangusap na ito na kayo'y manatili sa akin. Bakit sinabi ito ni Jesus na manatili kayo sa akin? Hindi lingid kay Jesus ang posibilidad na sa kanyang pag-alis dahil nga siya'y mapapahiwalay na sa mga mahal niyang alagad physically dahil siya ipapako sa krus. Hindi lingid kay Jesus ang posibilidad ang mga taong ito, ang mga alagad na ito ay panghinaan ng loob. Wala na ang kanilang master. Wala na ang kanilang sinusundan. Ano ang kanilang gagawin? Papaano na sila? Nais ipaunawa ni Jesus sa kanyang mga alagad na kahit wala na ako, pwede pa rin kayong maging mabisa at maging fruitful sa inyong buhay at paglilingkod. Ang sabi niya, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Ito'y nagmumungkahi, mga kapatid, ng isang klase ng kaugnayan ni Jesus sa mga alagad at ang mga alagad kay Jesus. Bilang mga sumampalataya kay Kristo at si Jesus bilang ating Panginoon, isang klase ng intimate relationship na dapat mabubuo sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang mga alagad. Ang pananatili sa kaugnayan sa Diyos ay nagmumungkahi na araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, pagbubulay, pagbabasa ng kanyang salita, pagsamba. Kung i-apply natin sa ating kalagayan ngayon, ikaw ba ay namumunga na bilang isang alagad? At kung ikaw ay hindi namumunga, ano ang maaaring kulang sa iyo? O ano ang maaaring problema? Maaaring ang unang problema ay naroon sa klase ng kaugnayang meron ka sa Diyos. Manatili. Hindi lamang minsanan na kapag tumanggap tayo ay ayos na ang ating kaugnayan. Ang kaugnayan sa Diyos ay panghabang buhay dito sa mundo at pangwalang hanggan sa kabilang buhay. Sinasabi talaga ni Jesus dito sa kanyang mga alagad na kahit ako'y physically wala at hindi nyo makakasama, manatili kayong nananampalataya at umaasa sa akin. Ang lumago sa kaugnayan sa Diyos ay isang bagay na dapat nating araw-araw na inatrabaho, mga kapatid. Pinagsisikapan at inapagpasyahan. Malinaw ang sinasabi ng talata, ang makakapamunga lamang ng sagana ay ang mga nananatili sa Kanya. Ang makakapamunga ng sagana lamang ay mga nananatili sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Kaya ang susi ay naroon sa pananatili. Ang susi ay naroon sa pananatili. Kapag tayo dinadalaw ng mga problema, kapag tayo dinadalaw ng mga pagsubok, ang susi ay naroon sa pananatili. Huwag kang hihiwalay. Huwag kang lulubay. Huwag kang lalayo. Ikaw ang malulugi. Ang gusto kong sabihin na mga tunay na alagad ay mga nananatili kay Jesus hanggang wakas. Ang mga tunay na alagad ay mga mananatili kay Jesus hanggang wakas. At sila'y mamumunga. At hindi lang basta mamumunga, ang sabi dyan ay mamumunga ng sagana. Sagana. Ano ang ibig kong sabihin? Ang pamumunga ng isang alagad ay isang ebidensya na tayo lumalago
sa ating kaugnayan kay Jesus. Kung tayo namumunga, yun ay isang proof na tayo ay lumalago sa ating kaugnayan sa Diyos. Ibig mo sabihin nun, Pastor, kapag hindi ako namumunga, hindi rin ako lumalago sa aking kaugnayan sa Diyos, parang yun na nga. Masasabi natin, ang kaugnayan hindi lumalago ay hindi namumunga. Dahil kung tunay tayong nakakabit doon sa source, sino ang ating source nga? Sino ang puno? Si Jesus. Hindi pwedeng hindi mamumunga ang mga taong nakakabit kay Jesus. Kaya hindi ka namumunga marahil ay dahil ang buhay mo hindi patunay na nakakapit kay Jesus. Imposibleng hindi mamunga ang mga taong nakakabit kay Jesus. Imposible. Kaya kung hindi nakakapamunga, may problema sa kaugnayan. Posible ba na ang isang alagad, tunay na alagad ni Jesus, ay hindi namumunga? Sabi ng ating talata, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Sino ang tinutukoy ditong kayo? Ang tinutukoy niya ang mga alagad. Actually, binababalaan din niya ang kanyang mga alagad na kayo manatili kung gusto niyo kayong maging mabunga. Wala tayong aasahang pamumunga sa isang taong sumampalataya, nagsasabing sumampalataya. Ngunit pinabayaan niya ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Wala tayong aasahang bunga sa ganun. Eh, ulitin ko ang sinabi ko kanina, na hindi kalooban ng Diyos na hindi ka mamumunga. Kung pinapabayaan natin ang ating kaugnayan sa Diyos, nagkakasala tayo sa Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos ay tayo mamunga. Unawaan niyo po, kung tayo nagpapabaya sa ating kaugnayan sa Diyos, at dahil doon hindi nagiging mabunga tayo, wala tayong napapangyari, nagkakasala tayo. Kung ina-claim natin na tayo nga ay mga sumampalataya kay Kristo. Halimbawa, anong pamumunga ang pwede mong makita sa isang nagkiklaim na mananampalataya and yet hindi naglalaan ng panahon para manalangin? Hindi nagbabasa, hindi nagbubulay. Bato-bato sa langit ang tamaan ay sorry po. Pero ano ang mapapala ng isang taong ganoon? Ano ang mararating? Anong pamumunga ang pwedeng makita? Kung hindi ka nananalangin, nagbubulay, nagbabasa ng iyong Biblia. Sa gayong, ang dalawang yan ang pangunahin para sa paglago ng ating kaugnayan sa Diyos. Ngayon, meron bang nagtataka sa inyo? Yung aking mga kasabayan nung una, ang layo na ng kanilang narating. Ako'y napag-iwanan. Nagtataka ka ba kung bakit ang layo na nila? Ikaw ay nananatiling nasa dating kalagayan? Kulang ka sa pagsisikap? Kulang ka sa pagtatrabaho para ayusin ang iyong kaugnayan sa Diyos? Yun ang gusto kong sabihin. Ang kaugnayan sa Diyos, mga kapatid, ay hindi yung tipong pag ikay sumampalatay, magkukusa na siya. Hindi. Parang tulad din sa puno na yan, kung gusto mong yan ay mamunga, kailangan mong inadiligan yan. Merong inatrabaho. Bagaman ang Diyos ang talagang nagpapalago noon. Pero meron tayong bahagi sa ating sarili. Si Jesus na mismo ang nagsabi, mga kapatid, na hindi makakapamunga ang isang alagad nang hindi nananatili sa kanyang kaugnayan. Tatanungin ko kayo, gusto mo bang maging mabunga ang iyong buhay, Kristiyano? Actually, maling tanong yun. Kasi talagang inaasahan na ikay mamumunga. Pero bakit ko inatanong? Para pukawin ang ating damdamin. Ako ba'y namumunga nga? Mabunga ang ministry ni Jesus dahil hindi niya pinapabayaan
ang kanyang kaugnayan sa Diyos Ama. Ano ang makikita natin sa halimbawa ni Jesus? Kung nasundan nyo sa inyong mga pagbabasa sa Biblia, gaano karami mga taong sumusunod kay Jesus araw-araw? Iba-iba lahat sila may pangangailangan. Ang kailangan ng pagpapagaling ng kanyang anak, papalaya sa masamang espiritu, etc. Lahat sila mayroong pangangailangan at daan-daan, libo-libong nasunod sa kanya. Gaano kapagod yun? Buong maghapon, may ministerihan ni Jesus sa mga taong yan. At itong kanyang 12 alagad pa may mga pagkakataong meron siyang special session sa kanila para magturo. Pero alam niyo ang ginagawa ni Jesus? Maaga pa siya gumigising na para muna makipagniig kay Jesus sa Diyos Ama. At may mga pagkakataong pang kahit sa gabi, pagkatapos ang lahat ng kanyang ginawa, dumadako pa rin siya sa bundok para makipagniig sa Diyos Ama. Palaging meron siyang itinatabing panahon at oras para sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Magpakabisi-bisi na tayo mga kapatid. Tiyakin natin na palaging meron tayong itinatabing makabuluhang oras para sa Diyos Ama. Para sa ating kaugnayan sa Diyos. Dahil ang ating busyness ay hindi naman tatanggapin ng Diyos na dahilan. Panahunan natin ang Diyos, gaano man tayo kabisi, alang-alang sa ating kaugnayan sa Kanya, at alang-alang sa ating pamumuha. Nakakatuwa ang mga nakalipas na mga linggo at purihin natin ang Diyos dahil marami na sa atin ang natutong huminto pansamantala sa marami nating kaabalahan para paglaanan ang oras ng pananalangin. At ngayon, nag-start tayo sa mga bata. At nakakatuwang marami ang tumugon. Sila ay nag-starting na din. Yung isa ay nagtatanong, ano po ang panalangin? Nagsisimula na po ako. Nakakatuwa yung kasi maaga pa lamang ina-build na natin sa mga batang ito ang attitude ng pagiging mapanalanginin. Para paglaki nila, hindi na natin sila uutusan. Maging lifestyle na nila yun. Yan ang problema nating mga matatanda, ang hirap nating turuan. Kasi tayo lumaki na nasanay sa ating mga kilos at pag-uugali, kaya ang hirap paguhin. Ang hirap pihitin. Pero ang mga bata, magandang mag-umpisa sa kanila. Anong gusto kong sabihin mga kapatid? Matuto tayong pansamantalang huminto sa ating mga kabalahan at paglaanan ng oras ang ating kaugnayan sa Diyos. Sabi ko nga, ang oras ay hindi problema sa Diyos. Tayo ang may problema. Dahil tumatakbo ang oras natin, at alam niyo ang nangyayari, sa bawat tumatakbong oras, lumalampas ang mga pagkakataong meron tayo para lumago at mamunga. Sa bawat oras na inapalampas natin, pinapalampas din natin ang mga pagkakataong pwede tayong lumago at mamunga sa ating kaugnayan sa Diyos. Ngayon ang tanong pa, paano ang mga alagad na hindi namumunga? Pero dapat mamunga. Sabi doon sa verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Yan ang Diyos ang tagapag-alaga. Ang Diyos daw ang tagapag-alaga. Kung sa puno ng ubas, kailangan putulin daw, linisin, i-prune, upang mamunga. Sa ating spiritual na buhay, totoo din yon. Na tutulungan tayo ng Diyos na alisin yung mga hindi dapat sa buhay natin. Kaya hindi tayo nakakapamunga dahil maraming mga bagay sa buhay natin ay nananatiling nakakabit. Yun ay dapat maalis, dapat malinis. Tinatanggal, alimbawa sa mga magpupuno, inabawasan yung mga sanga-sanga.
para ang manatili ay main branch, natanggal yung mga excess na mga maliliit. Bakit inatanggal yung mga excess na yun? Para saganang ma-receive ng main branch yung nutrients, yung sustansya, at para siya makapamunga ng ayos. Ganun din po sa buhay natin. Kailangang linisin ang ating pagkatao, alisin yung mga excess sa buhay natin para tayo makapamunga. Dahil ang mga yan ay hadlang o sagabal sa ating pamumunga. Ano ang mga excess sa buhay mo na dapat maalis? May mga excess pa ba sa buhay mo na dapat maalis? Para ikay lumago at makapamunga? Maaari nga na yung ating iba't ibang mga kahinaan, masamang pag-uugali, maruming pag-iisip, mga bisyo na kailangan nating iwanan at talikuran. Ano ang mga excess sa buhay mo na hanggang ngayon, hindi mo pa inasurrender sa Diyos? Kailangan nating alisin yun para tayo makapamunga. Sagabal ang mga yan para maging mabunga ka. Sabihin mo sa iyong katabi, alisin mo na yung mga excess mo na yan. Paalis mo na sa Diyos yan. Sagabal yan. Hayaan nating ang Diyos ang maglinis ng ating buhay. Ang Diyos ay palagi nag-aanyaya mga kapatid ng isang intimate relationship sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay palaging ready and willing na tayo ay na makipag-ugnayan sa atin. He is always available. He is always free para sa atin. Tayo lamang ang hindi free para sa Kanya. Sabi ng Diyos, 6 na araw kayo nagtrabaho, 7 araw, ipahinga nyo naman at ibigay para sa akin. Para sa akin. Samantalahin natin ang mga rest time and rest day natin. Naguguli naman para sa Panginoon. Sabi ng si Moises ba, sinabi ng Diyos kay Moises, kahit ikay nakahiga, namamahinga, samantalahin ang mga pagkakataong iyon na magturo sa iyong mga anak. Samantalahin natin ang mga rest time and rest day na meron tayo para palaguin ang ating kaugnayan sa Diyos. Ito pa ang sabi, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa atin. Hiwalay sa isang malalim na kaugnayan sa Diyos, wala daw tayong mapapangyari. Kaya kung hindi tayo mananatili sa Diyos, wala tayong mapapangyari na anuman. Ayon sa inaasahan ng Diyos sa atin, kasi nga, merong inaasahan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Merong inaasahan. Ngayon, wala tayong mapapangyari na kahit ano, sabi diyan, kung tayo hiwalay sa Kanya. Kaya kailangan nating mag-stick sa Kanya, manatili sa Kanya, para meron tayong mapangyari. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi mo kayang mag-isa. Hindi mo kayang mag-isa. Kaya kailangan nating mag-stick sa Panginoon, manatili sa Kanya, paunlarin, palaguin ang ating kaugnayan sa Kanya. Ang pananatili sa kaugnayan sa Diyos ay pwede rin nating tingnan na isang anyo ng pagdepende sa Kanya. Pagdepende sa Diyos. Na tayo, naniniwalang hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Kaya kailangan nating palaging isandig ang ating buhay sa Diyos. Palagi nating ina-acknowledge na kung wala ka, Panginoon, ay wala din ako. At wala din akong magagawa na kahit ano. Inadepende natin ang lahat sa Diyos. E kung gusto nating mamunga sa ating sarili mang buhay o kahit sa ating buhay paglilingkod, kailangan natin ang pananatili
sa Diyos. Kailangan nating manatili sa ating kaugnayan sa Diyos. Kung may problema ka sa iyong kaugnayan sa Diyos ngayon, kailangan mong ayusin. Kailangan mong itama. Huwag natin hayaang manatiling sira. Kung ikaw ay alam mong nagkasala ka sa Diyos at alam mong naka-apekto yun sa iyong kaugnayan sa Kanya, sabi naman ng Diyos, kung ikaw ay matapat at tunay na lalapit at magsisisi, ikaw ay aking patatawarin at lilinisin. Huwag nating patagalin. Kung alam nating hindi tayo ayos sa ating kaugnayan sa Kanya, huwag nating patagalin tayo hindi ayos sa Kanya. Kasi nasasayang ang mga panahon at pagkakataon na meron tayo na dapat sana'y nagagamit ng Diyos ang ating mga buhay para tayo maging mabunga. Marami na sana tayong napangyari. Pero dahil tayo naging pabaya, wala tayong napapangyari. Pangalawa, liban sa manatili sa kaugnayan sa Diyos, ay yung manatili sa Kanyang mga salita. Sabi doon sa verse 7 to 8, kung nanatili kayo sa akin at nananatili sa inyong mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo ito, na pararangalan ng Ama kung kayo namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Kaya kaugnay din naman ng pananatili sa kaugnayan sa Diyos ay yung katotohanan tayo ay dapat palaging nananatili sa Kanyang salita. Magkasama yung dalawang yun. Sa English, ganito ang sabi. Amplified version. If you remain in me, and my words remain in you, that is, if we are vitally united, and my message lives in your heart, ask whatever you wish, and it will be done for you. My message lives in your heart. Sa madaling sabi, tinutukoy dito yung pananatili sa Kanyang salita, yung pananaan ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Tunay na tumitimo sa ating mga puso. Kaya narinig natin ang Kanyang salita, naunawaan, at nananahan sa ating mga puso, nananatili. Sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay ng buhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang isang alagad ay dapat nabubuhay sa salita ng Diyos. Ang ating ikabubuhay araw-araw ay ang salita ng Diyos. Kaya yung mga Kristiyanong hindi nagbabasa at nagbubuhay ng salita ng Diyos, naghihingalo. Nasa ang level ka na kaya? Matagal ka na bang hindi kumakain ng pagkain? Baka naghihingalo na, maawa ka naman sa kaluluwa mo. Buhay natin ang salita ng Diyos. Iniisip ba natin na kapag tayo nakapagbasa na at nakapagbulay araw-araw, sapat na yon? Maganda yon kung ating nagagawa. Ngunit digit pa doon ang inaasahan. Kung ating binasa at binulay, ang sunod na ina-expect i-apply. I-apply. Dahil nagkakaroon ng bisa ang salita ng Diyos kung ini-apply na. Wala pang bisa at kapangyarihan ng salita ng Diyos sa iyong buhay kung hindi mo pa yan isinasa pamuhay. Kaya magandang ikaw ay nag-uumpisa ng magbasa at magbulay, pero ang sunod na step, i-apply mo lahat ng naunawaan mo. Isa puso at isa buhay mo. Dahil ano ang kabuluhan ng iyong natutunan kung hindi mo naman ini-apply? Kaya kahit ikay araw-araw magbasa, pero hindi naman nakikita sa buhay mo, parang wala rin yun. Ang tanging mamumunga ng sagana ay yung mga ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Makikita ang pagkakaiba daw ng isang alagad na nagbubulay at nagbabasa ng salita ng Diyos. Depende sa kanyang pamumuhay. Kaya mapapatunayan mo sa isang alagad
na ang taong ito ay nabubuhay ayon sa salita ng Diyos, kung nakikita mo sa buhay niya yun. Kung nakikita mo sa buhay niya, o sa buhay niya, ang salita ng Diyos, yun ang matibay na katibayan na siya talagang nabubuhay sa salita ng Diyos. Dahil nakikita sa buhay niya ang mismong salita ng Diyos. Naalala kong isang talata na aking nabulay, ang sabi doon, kayo ay ilaw ng sanlibutan. Huwag niyong ilaw, hindi siya dapat inatago. Siya inapatong sa talagang dapat niyang patungan para magliwanag. Maliwanagan ng paligid. Na-realize ko na ini tumutukoy pala sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kung tunay na nananahan sa ating mga puso, dapat yan ay ibig ko sabihin, susundan niyo po ibig ko sabihin, ang salita ng Diyos nakikita sa buhay natin, nagliliwanag. Nagliliwanag. Kaya kung tunay na ang salita ng Diyos ay nananahan sa iyong puso, nagliliwanag yan. At yan ay makikita ng mga tao sa paligid mo. Pinapagningning ng salita ng Diyos ang iyong buhay. Kaya maaaring makita yan sa pamumunga natin sa ating mga karakter, mga nagbabagong ugali. Napupunan ng ibang mga taong nakakakilala sa iyo. Ba? Iba na. Kapag nakarinig ka ng mga salitang, iba ka na. Hindi ka na tulad ng dati. Mga palatandaan yun na maaaring ikaw nga ay namumuhay na sa salita ng Diyos. Kaya ang isang alagad pinapakinggan ang salita, tinatanggap, at pinapamuhay. Yun ang magkakasunod na step. Pinapakinggan mo sa pamamagitan ng pagbabasa, pagbubulay, and then pinapaniwalaan mo, tinatanggap mo, isinasa puso mo, and then pinapamuhay mo. Marcos 4:20. Ngunit ang iba'y tulad, ito yung mga binhing na laglag sa iba't ibang lupa. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing na pahasik sa matabang lupa. Pinakinggan nila at tinanggap ang salita. At sila'y nagsisipamunga. May tig 30, tig 60, at may tig 100. Ganito ang mangyayari daw kung tunay na ang salita ng Diyos ay nananahan sa ating mga puso. Merong bunga na maaasahan. Tig 30, 60, tig 100. Namumunga at patuloy pang mamumunga. Kamusta ang ating paglalaan ng panahon sa salita ng Diyos? Kamusta ang salita ng Diyos sa ating buhay? Binabago ba ng salita ng Diyos ang iyong buhay? Ang iyong pag-uugali? Ang iyong mga pagpapahalaga? Naman niyo po ba na hiwalay sa salita ng Diyos? Wala rin pagbabagong mangyayari sa ating pagkatao. Hiwalay sa salita ng Diyos, walang pagbabagong mangyayari sa ating buhay at pagkatao. Kasi kailangan, ang lahat ng gabay na kailangan natin para magbago tayo ay nasa salita ng Diyos. Kaya nga, the moment na maunawaan mo isang katotohanan na, o pala kailangan maging mapagpigil. Nag-uumpisa kang iproseso sa iyong isip at pagkatao ng paano ko kaya magagawang maging mapagpigil. Okay, dating magagalitin. Inaproseso mo sa buhay mo yun. Awit chapter 50 verse 17. Pag kayo ay tinutuwid, agad kayo napupuot at niayaw tanggapin yung aking mga utos. Ano daw ang maaasahang pamumunga kung ayaw mong tumanggap ng pagtutuwid ng salita ng Diyos? May mga taong gusto yung masasarap lamang mabasa. Inaiwasan yung mga waring pagkukorek. Ano nga ang ginagawa sa sanga ng ubas? Kailangang i-prone para mamunga. Yun ay isang natatanging paraan para
makapamuga ng maayos at masagana ang isang puno. Gayun din naman sa atin. Minsan kailangan natin ng salita ng Diyos para tayo maituwid at maitama ang ating mga buhay para tayo maging mabunga. Kung minsan nga lamang minsan ay masakit din ang pagtuwid ng Diyos. Kung paano inagupit yung mga sanga. Siguro kung nakaimik yung puno ay nag-react din yun, masakit. Pero kailangan yun. Ganon din sa atin. Kailangan natin ang pagtutuwid ng salita ng Diyos paminsan-minsan. Marahil sa iba'y araw-araw dapat. Para tayo ay maging mabunga. Masakit pero kailangan natin yun para maging masagana tayo sa ating pamumuhay. Meron bang salita ng Diyos na hanggang ngayon hindi mo pa sinusunod at ipinapamuhay? Meron ka bang salita ng Diyos na nabasa na hanggang ngayon hindi mo pa sinusunod at ipinapamuhay? Sa CAB translation naman, ganito ang sabi doon sa main text natin, verse 7. Stay joined to me and let my teachings become part of you. Then you can pray for whatever you want and your prayer will be answered. Napansin niyo po napansin niyo ba na iniugnay yung pananatili sa salita ng Diyos sa panalangin upang maging mabunga? Let my teachings become part of you. Then you can pray for whatever you want. Alin at nauna? Yung pray o yung let my teachings become part of you. Inuna muna yung salita ng Diyos. Kung gusto mong tugunin ng Diyos ang lahat ng iyong hinihingi, sabi niya dito, stay joined to me, manatili ka sa akin, and let my teachings, ang salita ko'y manatili din sa iyo. Maging bahagi ng buhay at pagkatao mo. Then, after that, you can pray for whatever. Kahit ano. Talagang ko napaka-powerful na statement nun. Kung nananatili tayo sa Diyos at sa Kanyang salita, at ito'y bahagi na ng ating buhay, ng ating pagkatao, na ipapamuhay natin, hingin daw natin ang kahit ano. May kondisyon at may pangako. Palagi naman ganoon sa mga pangako ng Diyos, bago natin ma-receive, kailangan muna natin magawa yung kondisyon. Lahat ng pangako ng Diyos, mga kapatid, may kaakibat na kondisyon. At ganoon din dito. Ang kondisyon ay manatili ka sa Diyos at sa Kanyang salita. At kapag nanalangin daw tayo, tutugon ang Diyos sa ating mga panalangin. Ako'y naniniwala na ang ibig sabihin din ng Panginoong Hesus dito ay ang salita mismo ng Diyos na nananahan sa ating mga puso, ang gagabay sa atin para mahingi natin ang mga tamang kahilingan sa panalangin. Kaya sinabi niya na, pray for whatever you want. Hindi, kasi meron namang, kailangan natin din general teaching din na may mga kahilingan din tayo sa panalangin hindi inapagkaloob. Kasi maaaring hindi din talaga kalooban ng Diyos. Pero bakit sinabi dito, pray for whatever you want? May kaugnayan yun doon sa naunang sinabi ni Jesus na let my teachings become part of you. Ang salita ng Diyos ang gumagabay din sa atin para hingin sa Diyos ang anumang hingin natin na ayon sa Kanyang kalooban dahil gagabayan tayo ng Kanyang salita. Kaya makatitiyak tayo na kahit anong hingin natin ay ipagkakaloob ng Diyos dahil yun ay ayon sa Kanyang kalooban. Naging gabay natin ang salita niya para mahingi natin ang tapat mahingi sa Diyos. Kung susundan natin ang buhay ng mga naging alagad, sila ay naging powerful and fruitful sa kanilang buhay paglilingkod, sa kanilang ministry. Nakita natin na ipinamuhay nila ang turo ni Jesus. Nabuhay sila hindi sila umasa sa kanilang sariling magagawa at makakaya. Nabuhay sila ayon sa pagsunod sa salita ng Diyos.
Kaya naman sila'y naging mabisa, naging mabunga. Marami silang napangyari. Ang totoo ay mas marami silang na-reach out kaysa kay Jesus. Ang mga alagad. Mas marami silang naging fruit kaysa kay Jesus. Sa kanilang ministry time. Isipin mo, kahit yung panyo, ni Pablo, pinadala sa may sakit ay nagaling. Gaano ka-powerful ang kanilang ministry. Ganun ang ginawa nito sa kanilang mga buhay. As they remain sa Panginoon at nanatili sa kanyang salita, ito ang naging resulta ng kanilang buhay paglilingkod. Pwede ba tayong kasangkapanin din ng Diyos sa ganitong powerful na paglilingkod? Maging mabisa at makapangyarihan sa ating mga paglilingkod. Okay, ano nga yung una na kailangan natin para tayo mamunga? Manatili sa kaugnayan sa Diyos, manatili sa Kanyang salita, at pangatlo, manatili sa pagkatawag ng Diyos. Doon sa ating pangunahing teksto po, Juan 15 verse 16. Hindi kayo ang pumili sa akin, at ako ang pumili at tumirang sa inyo, upang kayo humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay pagkakaloob sa inyo. Dito ipinapaunawa naman ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isa ding mahalagang katotohanan. Sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo. Para ano daw? Para kayo humayo at mamunga. Sa ibang salin, English, yung salitang hinirang, sinali sa salitang appointed or ordained. Appointed, ordained. Mga itinilaga. Itinilaga. Tayo daw ng mga anak ng Diyos, ang alagad ay itinilaga para humayo at mamunga. Magkasama yung dalawa para humayo at mamunga. Ay hindi lamang tayo iniligtas para maging ligtas, iniligtas tayo dahil sa tawag na ito para humayo at mamunga. Ang isang alagad na pinili at hinirang ng Diyos ay tiyak daw na makakapamunga ng sagana kahit sa kanyang paghayo. Sa English, go and bear fruit that will last. Ano yung tinutukoy ditong bear fruit? That will last. Bungang nananatili. Kung babalikan natin ang dakilang atas, sabi ng Mateo 28:19, umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Ang bungang tinutukoy dito na mananatili ay tumutukoy sa mga tao. Sa mga tao. According kay John Piper, una, ay tumutukoy sa ating kapwa mananampalataya. Tumutukoy ito sa ating paghayo, sa iba. Para akaya silang maging mananampalataya. Sinasabi dito, yung tungkol sa pag-ibig. Tumanggap daw tayo ng pag-ibig, ibahagi natin sa iba yung pag-ibig na yun. Kailangan nating humayo for the purpose of sharing that blessing na tinanggap natin sa Diyos. At pangalawa, tinutukoy daw nito yung pamumunga natin sa pangangalaga. Pamumunga sa pangangalaga. Na maaaring yun talaga ang gustong puntuhin ni Jesus dahil mga alagad ng kanyang kausap dito. Humayo kayo at gawin yung alagad ko. Ang tanong, tayo ba ay may alagad na?
Tayo ba ay may alagad na? Kasi kung susundan natin ang mga talatang ito, ina-expect ni Jesus na tayo ay mayroong mga inaalaga ang alagad. Ang pamumuga ay tumutukoy sa meron tayong mga ina-produce na ating sariling akay sa Panginoon. Inaakay natin hanggang sa sila yung maging alagad, and later on, sila yung maging discipler. From disciple, going to discipler. Nangangalagad. Huwag daw tayong magdiwang kung tayo man ay nakapag-akay na ng 2, 5, o 10, hanggat hindi natin naaakayan na maging alagad at may kakayahan ng mga alagad, huwag kang mag-celebrate agad. Mag-celebrate lang tayo kung nakita na natin ating inakay na maging alagad ay nakapag-akay na din ng isang alagad. Ang sukatan ng pamumuga ay yung mga nananatili. Nananatili ba ang ating mga inakay? Gumagawa na ba sila ng alagad? O ikaw mismo, ikaw ba'y gumagawa na ng alagad? Ano ang panganib na pwedeng mangyari sa iglesia kung hindi tayo hahayo at gagawa ng mga alagad? Bawat isa. Ano ang panganib na pwedeng idulot kung hindi tayo hahayo at mangangalaga? Ano ang pwedeng idulot na problema nun? Hihinto na sa atin ang pananampalataya. At tulad na nangyari sa panahon sa Hukom chapter 2 verse 1, pagkatapos ng generation ni Josue, dahil hindi na ipasa ang kanilang pananampalataya, ang mga sumunod sa kanila wala nang alam tungkol sa Diyos. Wala nang alam tungkol sa Diyos. Kapag hindi tayo hahayo at mangangalagad, matatapos na sa atin ang kwentong ito. Kapag hindi tayo hahayo at mangangalagad, matatapos na sa atin ang kwentong ito. Ngayon, kalooban ba ng Diyos na hanggang sa panahon lang natin ito? Bago tuluyang iwan ni Jesus ang kanyang mga alagad, pinaunawa niya sa kanila ang pangangailangan na sila humayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Yun ang iniwan ni Jesus ng dakilang atas sa kanila. Na humayo kayo at gawing alagad ko ang lahat ng bansa. At doon nga nila ibinuhos ang kanilang buong panahon at buhay para sa pagsunod sa dakilang atas na yan. Doon nila itinalaga ang kanilang buong panahon at pagsisikap. Kaya nga hindi matatawaran ang kanilang isinakripisyo alang-alang sa pagsunod sa atas ng Panginoon. Buhay nila ang kanilang itinaya para doon. Ang iglesyang gumagawa ng alagad ay palago ng palago. Parami ng parami. Pero ang isang iglesyang hindi nangangalagad, wala na yan. Malapit na yan sa distinction. Malapit nang maglaho. Mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit nagpipili tayo sa kasalukuyan na tutukan natin ang ating paghayo at pangangalaga. Dahil naroon ang buhay ng iglesia. Kung hindi tayo hahayo at mangangalagad, papunta na tayo sa paglalaho. Nangangalit. Kaya tayo gagawa ng alagad at hahayo at gagawa tayo ng alagad alang-alang sa mga susunod na henerasyon. May magpapatuloy ng ating nasunod. Purihin ang mga grupong namumunga. Purihin ang Diyos sa mga grupong namumunga na mga sel na masipag sa kanilang paghayo at pangangalagad.
nangyayari ang kalooban ng Diyos sa kanila. Sabi natin kanina, ang Diyos ang tagapag-alaga. Ano ang nasa isip ng Diyos para sa puno? Bakit niya inaalagaan? Ano ang nasa isip ng may-ari ng mga puno? Ang kanyang goal sa mga puno yan ay mag-produce ng bunga. Bearing fruit. Hindi lamang ilan, kaya nga inapatabaan yan para magbunga ng marami. Yun ang nasa isip at puso ng Diyos. Kaya, hindi kalooban ng Diyos na ikaw lang. Ang kalooban ng Diyos, pamamagitan mo, magpuproduce ka ng 1, 2, 3, and then, yung mga yun, magpuproduce din ng ganun. Hindi lamang tayo ang nasa isip ng Diyos. Kaya nga lahat ng biyayang kailangan natin na galing sa Diyos, inabigay ng Diyos para tayo makapamunga. Ano ang ginawa niya sa kanyang mga alagad? Tatanggapin niyo ang banal na Espiritu. Tatanggapin niyo ang banal na Espiritu. At pinagkalooban pa sila ni Jesus ng kapangyarihan. Magagawa niyo pa, sabi ni Jesus, magagawa niyo pang higit sa nagawa ko. Anong nasa isip ni Jesus? Nasa isip ni Jesus ay para marami kayong mapangyari. Marami kayong maabot. Marami kayong mailigtas at maakay na maging alagad. Kaya sa ating pangangalagad, hindi talaga tayo gagawang mag-isa. Tayo lamang ang hahakbang para abutin ang mga tao, pero ang Diyos ang nag-aalaga. Ang Diyos ang ating tagapag-alaga. Tutulungan tayo ng Diyos para maakay ang mga tao. Meron ka na bang inadisipulo ngayon? Meron ka na bang anak sa pananampalataya, sabi natin? Nakakapag-produce ka ba ng mga bunga ng iyong pananampalataya? Nakakapag-produce ka na ba? Kung wala pa, kailangan nating manalangin na ipagkaloob sa atin ng Diyos. Pagkalooban tayo ng Diyos ng mga taong pwede nating pag-umpisahan. Sino-sino ang mga taong ito? Pwede nating akayin. Kung nahihirapan, manalangin. Kung hindi inalago ang iyong na disipulo, manalangin. Ipanalangin. Kung may kailangang mapagtagumpayan ang inadisipulo mo, ipanalangin. Dahil hindi naman wala sa ating mga kamay ang kapangyarihan at kakayanan para magbago at magpihit ng puso ng tao. Nasa Diyos yung kakayanan at kapangyarihan yun. Pero ang ating katungkulan at bahagi ay tayo humakbang papunta sa mga taong yan at ibahagi sa kanilang katotohanan. Ano ang sabi ng ating talata? Pinili ko kayo tinirang upang kayo humayo at mamunga. Tinirang para humayo at mamunga. Naisip ko, kailangan talaga natin ito. Boring ang buhay Kristiyano kung walang ginagawa. Ang pangunahing task natin ay hindi sa totoo lamang, yung ibang ating mga ginagawang mga paglilingkod ay mga tulong lamang yun. Mga tulong lamang yun para ma-achieve natin yung main goal natin. Pagpapaawit, yan talagang ating main goal. Ang ating pangunahing layunin ay, goal na dapat mapangyari ay bearing fruit. Makaproduce tayo ng bunga. Kapag wala pa tayong bunga, hindi ka pa pwedeng mamatay. Kapag namatay ka ng walang bunga,
Ikaw na siguro, habag-habag sa langit. Pag tayo magsusulit, o nasaan na yung sulit? Wala. Unawain niyo po ako mga kapatid. Bakit mahalaga na ina-workout natin ito? Mapalad yung meron ng maipipresenta pang nagsulit sa Diyos. Meron pong 5. Parang yung mga iniwanan ni Jesus sa mga pilak. Gawain natin ito mga kapatid. Walang ibang gagawa nito kundi tayo. Kanino ibinigay ang gawain? Sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng gawain dapat nating gawin at isang araw isusulit natin yun sa Kanya. Hahanapan tayo ng bunga. Hahanapan tayo ng bunga. Tulad ng isang nag-aalaga ng puno, nagtatanim, naghahanap siya ng bunga. Saan ang bunga nito? Alala niyo isang puno na nakita nila? Putulin na natin yan. Ay, nakiusap yun. Huwag po muna. Huwag po muna. Baka po banda-banda dyan ay bumunga pa. Pero yun ang dulo. Kapag hindi talaga mamubunga, puputulin mo. Sino ang unang magagalak kapag mamumunga tayo? Sino ba ang nagagalak? Sino bang unang nagdiriwang, nagagalak kapag ang kanyang mga itinanim ay nagbunga ng sagana? Yung may-ari. Yung may-ari ng anihan. Nagagalak. Kaya matutuwa ang Diyos sa ating mga pamumunga. Sabi ni Jesus, verse 11, sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Nais ni Jesus na makahati tayo doon sa kagalakan mayroon sa pamumuno. Juan 15 verse 8 sabi naman ganito, napaparangalan ng Ama kung kayo namumunga ng sagana at sagay napapatunayang mga alagad kayo. Meron tayong 2 bagay na napapangyari pala sa ating pamumunga. Una, kung tayo namumunga, ang Diyos ay napaparangalan. At yan ay, again, yan ang very reason and purpose ng ating buhay kung bakit tayo nabubuhay. Para maparangalan ang Diyos. And another way para maparangalan pala natin ang Diyos ay sa pamamagitan ng ating pamumunga. Pamumunga. Napapasaya natin ang Diyos. Nabibigyang lugod natin ang Diyos. Sa English, my Father is glorified and honored by this when you bear much fruit. Kaya sa ating pamumunga, sa ating personal character man, sa ating personal na buhay, at lalo tigit sa ating pangangalagad, nakakapagbigay tayo ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos. Ito ay magandang paalala sa bawat isa sa atin na gagawin natin ng pangangalagad, pag-aakay ng mga tao, hindi para mag-gain ng anumang papuri. Gagawin natin ang lahat ng ito, paglilingkod na ito, for this very reason, para ang Diyos ay maparangalan. Kaya tayo magpapakapagod, magsisikap tayo, magtatrabaho tayo para magturo at akayin ng mga taong ito na ginagabayan natin sa pananampalataya hanggang maging alagad, hindi para makatanggap tayo ng mga pagkilala at pagpupuri ng tao. Kundi, ginagawa natin ang lahat ng yan dahil sa pamamagitan pala niyan, napaparangalan natin ng Diyos. At pangalawa, napapatunayang tayo'y mga tunay na alagad ni Jesus. Naroon ang keyword sa salitang tunay. Tunay. Kapag hindi tayo namumunga, nagkakaroon ng question mark kung ikaw ay tunay. Nagkakaroon ng question mark
kung ikaw ay tunay. Doon sa, nung nililitis ni Jesus, merong isang tumayo. At ang sabi nung tumayong yun ay, si Gamaliel, sabi niya, marami nang nauna dyan din kay Jesus sa mga grupong naglitawan. Kung tunay yan, mananatili ang mga taga-sunod niya. Mananatili ang mga taga-sunod niya. May punto si Gamaliel sa bagay na yun. Ang mga tunay ang nananatili. Kaya nagkakaroon ng question mark sa ating pagkiklaim na tayo ay alagad ni Jesus kung hindi naman tayo namumuhay. Ang mabisang katibayan na tayo mga alagad ay sa pamamagitan ng bunga. Ano nga yung dalawang klase ng bunga yun? Una, sa ating pagkatao, na bagong pagkatao. Pangalawa, yung bunga sa pangangalagad. Meron tayong mga naakay. Meron tayong nabitbit sa Panginoon. At na-train natin sila para maging tunay na followers of Christ. Yung sa dalawang yun, susukatin tayo mga kapatid. Sa bungang yun, doon tayo susukatin kung ikaw ay tunay o hindi. Nag-umpisa ka na ba? Tanungin mo nga yung katabi, nag-umpisa ka na ba kapatid? Kung hindi pa, mag-umpisa ka na. Mag-umpisa ka na. Yan ang sukatan natin. Diyan tayo susukatin. Manalangin tayo. Ito ay isang bagay na hindi naman automatic na nangyayari. Pero kailangan nating gawin at trabahuhin. Kaya manalangin tayo, humingi tayo ng biyaya at tabag sa Diyos na ang buhay nga natin ay maging mabungang buhay. Lalo na sa area ng ating paglilingkod. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Kung meron mang mahirap sa atin para tayo maging mabunga, lalo na sa area ng ating buhay paglilingkod, pwede nating ilapit naman sa Panginoon. Humingi ng biyaya na kailangan natin para maging mabisa at matagumpay tayo sa ating gawain. Huwag tayong pumayag na tayo lang ang walang bunga. Kung iba ay namumunga na, hindi tayo ng habag na tayo maging mabunga. Tayo dumulog sa Diyos. Panginoon, nagpapasalamat kami sa mahalagang paalala ng iyong salita na bilang mga alagad mo, you expect something from us. We are not only saved para maging ligtas lang. Kami iniligtas mo for this very reason and purpose, Panginoon. Para kami mamunga. Buhay namin ay maging bunga at magkaroon ng saganang bunga. Lalo na, Panginoon, sa area ng aming pangangalaga. Pag-aakay ng mga tao sa pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo marami sa amin. Mahirap ang mag-akay ng mga tao. Lalo pa kung mga tao mayroong pinupuna sa amin, Panginoon. Ngunit salamat na hindi namin ito gagawin mag-isa. Salamat na ikaw ay katuwang namin para i-accomplish itong task na ito, Panginoon, na iyong ibinigay sa amin. Dahil dito mo ka tinawag at hinirang, Panginoon, para sa gawain ito. Dito kami mamamatay sa gawain ito, Panginoon. Narito ang kabuluhan ng aming buhay. Ayaw namin, Panginoong, lisanin ang mundong ito na hindi namin na-accomplish ito, Panginoon. Na wala kaming maipipresenta sa iyo pagdating ng araw na kami magsusulit sa inyo. Kaya nilalapit ko po sa inyong bawat sa Panginoon na inyo pong ibigay sa amin ang biyayang kailangan namin, Panginoon, para magawa ito, O Diyos. Kung kailangan ay tapang, ipagkaloob niyo po sa amin ang tapang, Panginoon, para magawa ito. Kung kailangan ay karunungan, ipagkaloob niyo po ang karunungan para magawa namin ito, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. Mahabang panahon na ang nasayang namin. Maraming panahon na ang naaksaya namin at lumipas sa aming Panginoon
na wala kaming napangyari, na wala kaming naging bunga. Ngunit by this time, Panginoon, hindi kami pumapayag na wala kaming magiging bunga, na wala kaming mapapangyari, na wala kaming maipipresenta sa inyo, Panginoon. Hingin namin ang gabay ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa na narito, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. At mag-umpisa sa bawat isa sa amin, Panginoon, na humakbang at gawin ang iyong atas sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang buhay ng mga kapatid kong ito. Salamat po sa kanilang pagtatalaga. Salamat sa kanilang patuloy na pagsisikap, Panginoon, na makasunod sa inyo. Nalalaman mo ang aming limitasyon, ang aming kakayanan. Alam mo ko hanggang saan lang ang aming kaya, Panginoon. Salamat na sa pagkakataon na hindi namin nakaya, Panginoon, nariyan ka para kami alalayan at bigyan ng karagdagang biyaya at lakas para hindi namin kamabigo sa mga bagay nito na inaasahan mo sa amin. Pinapupurihan ka po namin at pinararangalan sa lahat ng ito aming narinig ngayon. Panalangin niyo po ang mga buhay. Panalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoon.